ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo ay nagpapasalamat kahit malakas ang ulan ay kinakansil na, natuloy pa rin, no? Masyaallah. Alhamdulillah. Kasi isang beses lang sa isang linggo ito. Kung makancel pa, maghintay na naman ng isang linggo, no? Kaya nga, alhamdulillah, na pagpatuloy natin. So, inshallah, tayo, nakaraan ay natapos natin ng Surah Al-Buruj. Ngayon, ang susunod na surah, ito yung Surah Al-Inshiqaq. Surah Al-Inshiqaq. Ang ibig sabihin ng inshiqaq, dito sa Tagalog ni malalim yung mga Tagalog ni ano na ito. No? Kaya na yung bago. Pero mahaba yung ano. Pero maganda din sa kanya dito, yung magkatugma. Number one. Andyan sa bago, hindi. Yung paliwanag na diretsyo. Ang kagandahan ko dito, yung magkatugma, halimbawa, number one, yung ibig sabihin number one, number two, ganun. Hindi tulad ng bago na yan, yung buo yung paliwanag. Buo na yung paliwanag niya. Halimbawa, number one, ito yung paliwanag, haba-haba pa, no? So, ang inshiqaq, sabi dito dito sa Tagalog, sa Pilipino, sabi niya, ang lansang-lansang na pagkahati. Lansang-lansang, no? Hindi niya yung lansang-lansang? Lansang-lansang ito, parang wasak na wasak ata, mga ganun, o ano? No, lansang-lansang. Sabi niya, ang lansang-lansang na paghati. Pero ang inshiqaq, pagkabiyak. Yung sabi ni sakka. Kaya mayroon hadis sabi na walaw bisikka tamar. Kalahati, kahit sabi na kalahati ng, yung kalahati ng tamar. Yung may hadis ganun. Sabi niya, yung tungkol sa takwa yun, sabi niya. Yung binanggit yung sakka. Ibig sabihin yung kalahati. So, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idas sama'un shaqqat. Ang ganitong surah, mayroon din sa ibang sa Idas sama'un fatarat. Mayroon naman Idas samsu kuwirat. Tatlo yan yung tungkol sa langit. Ito yung surah, nagsasabi na patungkol sa araw ng paggunaw ng mundo. Yung surah na ganito, yung surah na ito. Ibig sabihin, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag, basahin ko muna yung Tagalog dito para tapos paliwanag ko yung, yung sa Arabic. Sabi niya, kapag ang langit alapaap, ay lansang-lansang na mabiyak. Nahihirapan ako sa Tagalog nito. So, kapag sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang langit na yan nakikita natin, ay magkabiyak. Kasi darating ang araw, araw ng paggunaw ng mundo, ang kalingatan na yung papalitan. Sa ibang ayat, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, papalitan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kalangitan at kalupaan. So, ang mga ulama, kanya-kanyang paliwanag, anong ibig sabihin ng papalitan? Tubaddal, ibig sabihin papalitan. Sabi nila, may nagsasabi, dahil sa salitang papalitan, as in totally, palitan siya. Yung talaga palitan yung langit na yan, palitan yung lupa na ito. Yun ang ano nila. Sabi nila, baguhin. Ibig sabihin, ito rin, halimbawa, tulad ng kalupaan na ito rin, pero wala nang mga kahuyan, wala nang building, pero ito pa rin. Yun ang ibig sabihin ng pagpapalit.
Ha? Ang paliwanag nila. So ano pa man, binabanggit niya Allah subhanahu wa ta'ala, papalitan niya yung kalangitan at kalupaan. So ano man ang yung totally, ibig sabihin as in literal, papalitan o babaguhin, kasi kapag binago, napalitan din. Di ba? Kapag binago, tanggalin na yung mga building, tanggalin na yung kalupaan, gawin ng patag ito. So, may iba na. So, yun ang sinasabi ng mga dalubhasa. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah nito, kapag mabitak, magkabiyak-biyak na. Tingnan mo, ang laki ng kalangitan, no? Nakikita natin yan, talaga kapag araw ng pagguno ng mundo, magkabitak-bitak na yan. Masisira na yan ang kalangitan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Ang pangyayari ito, sabi dito, sa Tagalog niya, at sumunod sa pag-uutos ng kanyang Panginoon at mararapat na gumawa nito. So, ang ibig sabihin nito, ang pagkabitak-bitak o pagkabiyak ng kalangitan, hindi ito gawa-gawa niya. Hindi ito gawa ng langit. Ibig sabihin, nabiyak lang siya na kusa. Hindi. Bagkus, sabi ng Allah subhanahu wa adhinat. Ibig sabihin, tinanggap lang niya, sumunod lang siya sa utos ng Panginoon niya. Ibig sabihin, bakit siya nabiyak? Yun ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. So makikita mo, sabi ng mga ulama natin, tingnan mo ang laki ng kalangitan. Pero sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang utos, sumusunod. Kumpara sa tao, ang tao, gaano lang siya kabahagi ng kalangitan? Diba sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Antum masyaddu khalqan amis sama banaha?" E sabi sa ibang aya, ano sabi niya? Higit ba kayo? Higit ba kayo, sabi niya, na mas matindi? Antum masyaddu khalqan, yung pagkalikha? Mas higit ba kayong mahirap o matindi ang pagkalikha sa inyo kaysa sa langit? Siyempre ang sagot, mas mahirap yung langit kaysa sa tao. Ang laki ng langit, ang lit lang ng tao. Pero, parang sinasabi dito, sa kabila ng laki ng langit na yan, ang laki ng langit na yan, wala na higit ata. Diba? Pa sa mga nilikha ata, yung kalangitan na ito, nakikita natin, yung langit na yung malaki. Malaki kasi sa mundo. Diba yung mundo, earth lang ito. Ano pa ang dami ng mundo, ang dami ng planeta. Kasi yung mundo, isa lang planeta. Ang kalangitan, sakop niya ang lahat ng planeta. Oh, siyam lang ang nakikita natin. Pero sabi ng mga ulama, mayroon pa yan. Yan lang ang siyam na yan. Yan ang nabutan ng mga tao. Kumbaga, ang siyam na planeta na yan, yan lang ang nabutan ng mga scientists. Pero mayroon pang iba. Hindi lang naabutan natin. Kasi wala nakakaalam sa nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganito. Ang laki ng langit, sumusunod. Ginawa niya, nabiyak siya, o mawasak siya, yun ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod lang siya. Kaya tingnan mo, ang nilikha, Muslim. Kasi sumusunod. Di ba yung magpapaliwalag sa da'wa? Ano ibig sabihin ng Muslim? Yung lahat ng nilikha, yung sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kalangitan, Muslim. Sumusunod sa Allah. Sabi niya, mabiyak ka. Nabiyak. Kasi sabi ng Allah, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Ibig sabihin ay sumunod lang siya sa kanyang Panginoon. At nararapat siyang sumunod. Yun ang paliwanag ng mga ulama natin dito. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. Ito na, pagkatapos ng kalangitan, yung kalupaan naman. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. Sabi ng Tagalog dito ni at kapag ang kalupaan ay unatin, patagin. Ito na yung sinasabi natin. Maari ito rin ang lupa, pero papatagin yan. Maalis. Alam mo yung mga bundok na yan, di ba sinasabi sa ibang aya, idha zulzilatil ardu zilzalaha.
Maglilindol, yung, alam mo yung laki ng bundok na magwasak-wasak yan. Madurog yan. Gagawin niya Allah subhanahu wa ta'ala, ang lupang ito patag. Mawala ang mga building, mawala ang mga kakahuyan, yung mga kabundukan. Kaya sabi na nga, wa idhal ardu muddat. Ito yung araw ng paggugunaw na ng mundo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mangyari, wa alkat ma fiha wa takhallat. Sabi ng Tagalog, basahin natin, baka maunawaan yung Tagalog ni. Sabi niya, at iluwa niyang lahat ang kanyang laman at maging hungkag. Ano na hungkag? Ano hungkag? Ako marami akong mga first time mabasa dito sa Tagalog niya. Hungkag. Alam niyo hungkag? Ay, hindi wala. Hungkag daw. Pwede niyo basahin kung gusto niyo para nandiyan naman yung mga Tagalog niya. Hungkag. Ibig sabihin ng hungkag, walang laman. Yung bakanti na. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa alkat ma fiha wa takhallat. Lahat ng nasa loob ng lupang ito, sabi ng mga ulama, ang paliwanag nila dito, kasi ang literal meaning ng wa alkat ma fiha wa takhallat, lahat sabi niya nasa loob ng lupa ay ilalabas niya. Sabi ng mga ibang ulama, yung ilalabas na yung tao, yung sa liban, nakalibing, ilalabas niya. Pero sabi ng mga ulama, hindi lang tao. Lahat. Ano ba yung nasa loob ng lupa? Nandyan yung mga ginto, nandyan ba yan? Ano po yung mga mineral, sinasabi nila. Lahat. Marami nasa loob ng lupa na ito. Ilalabas yan ni Allah subhanahu. Ilalabas ng lupa. Ilalabas ng lupa lahat yan. Sa araw ng paggunaw ng mundo. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin hanggat mawala, maubos yun ang isang hungkag na wala ng laman. Mawala ang laman. Yung kalupaan na yung lupa na ito, tapos ipapatagin, kasi wala ng lupa, wala ng building, wala na lahat, ilalabas ang lahat ng nasa loob. Kaya ano mangyari, sabi na maging wala ng laman. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit ito nangyayari, ginawa ng lupa? Ganon din. Wa'adinat li rabbiha wa huqqat. Sumunod lang ang lupa. Yung lupa, tingnan mo ang lupa sabi ng Allah, wa'adhinat li rabbiha. Sumunod lang siya sa ipinag-utos sa kanya. Yun ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin mong patag ang kalupaan, tanggalin mo yung nasa loob, tanggalin mo yung sa ibabaw, patagin mo, labas mo yung sa loob mo. Yun ay sumunod lang ang lupa sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wahukat, ibig sabihin, nararapat lang. Nararapat lang sumunod ang lupa. Tingnan mo yung lupa na ito, yung laki ng lupa. Pero yung tao, tulad ng sinasabi natin, utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ayaw sumunod. Ilan lang ang sumusunod. Kaya nga, bakit pinapaalala ang Quran kung nagbabasa tayo? Pinapaalala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kakayahan, ang kanyang biyaya, ang kanyang lahat ng ibinigay sa atin, pinapaalala sa Quran. Bakit? Ano ang dahilan? Dapat malaman natin, kaya ang unang dapat malaman ng isang tao, makilala niya, malaman niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung nakilala niya, nalaman niya, napag-aralan niya si Allah subhanahu wa ta'ala, ang lumikha sa akin, siya yung nagbigay ng ganito, ganyan sa akin, ay walang dahilan, hindi siya sumunod. Di ba? Ikaw nga, kung isang tao binigyan ng lahat ng pangangailangan mo, walang dahilan, hindi ka sumunod sa kanya. Paano niyang Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya ito pinapaalala ng Quran. Kung nagbabasa lang tayo ng Quran, maintindihan natin na nararapat ka lang sumunod. Tulad ng kalupaan, kahit yung kalupaan, kalangitan sa kabila ng laki nila. Wala tayo sa katiting ng kalupaan at kalangitan. Ngunit, kung anong utos sa kanila, yun din. Sumusunod sila. Pagkatapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Sabi ng Tagalog na dito, O tao, katotohanan, ikaw ay lagi nang
magsisikhay. Hindi ko lang mga sisikhay na. Ikaw ay magsisikhay tungo sa iyong Panginoon at ang iyong makakapitan siya upang ikaw ay mabayaran niya ng ganap. Mahirap intindihin ng Tagalog yan, no? So sabi ng Allah subhanahu, kayong mga tao. Ang tinawag dito tao. Kapag tao, kasali yung Muslim, yung hindi Muslim. Basta tao. Anong lahi ka? Ano yung kinikilala mong relihiyon? Hindi ka naniniwala mo. Ang mahalaga tao. Ito yung tinawag. Ya ayyuhal insan. Insan. Ano ang gusto sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Innaka kadihun. Ibig sabihin, ikaw ay gumagawa ng gawain. Gumagawa. Mula nang isinilang tayo, lahat ng tao ay gumagawa ng gawain. Tama? Gumagawa tayo ng gawain. Halimbawa, ito yung mga tingnan mo yung mga bata ngayon, nag-aaral. Ito yung sinasabi. Pagkatapos mag-aral, magtrabaho. Tapos magtrabaho, magpamilya. Yung mga di ba? Tapos tatanda. Ganun. Ang mahalaga yung tao ay gumagawa ng gawain. Walang yan. Walang tigil ang ating mga gawain. Di ba? Araw-araw may ginagawa tayo. Yun ang ibig sabihin, innakakadihun. Ibig sabihin, gumagawa ka. Nagtatrabaho ka, gumagalaw ka. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at iyong ginagawa na yan, anumang ginawa ng tao, mabuti man, masama man, ay sabi niya, matatagpuan mo sa kabilang buhay. Masasalubong mo, makikita mo kung ano mang ginawa mo. Mabuti man o masama. Pamulaki. Ang ibig sabihin mulaki, yung makikita mo. Makikita natin, mabuti man o masama. Matatagpuan natin, yun ang malagandang term, no? Matatagpuan natin ang ating ginawa sa mundong ito. Totoo naman. Ano mang lahi mo, ano mang Diyos na kinikilala mo, mayroon kang ginagawa. At ang lahat ng ginagawa mo yan, matatagpuan mo. Matatagpuan na ginamit dito. Yun ang sabi dito. Matatagpuan, ang mahalaga, di ko maintindihan ng Tagalog niya, no? Matatagpuan mo ang anumang ginawa mo, masama man o mabuti. Yun ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kayong mga tao. Lahat ay nakasulat. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Ibig sabihin, lahat tayo ay gumagawa. Dito sa sura na ito, kasi tatlo kasi yung sura magkasunod. Ang una, Suratul Infitar. Dito sa Suratul Infitar, binabanggit niya Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, dito, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Ibig sabihin, si kiraman at saka si katibin, alam niya ang ginagawa ninyo. So, anong ginagawa niya? Sinusulat ang inyong mga ginagawa. Kiraman katibin. Pag sumunod na pag sumunod na sura, yung Suratul Mutaffifin, binanggit dito, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sinabi na dito sa susunod na sura, sabi niya, ang lahat ng nagawa ninyo, lalo na hindi mananampalataya, nakalagay doon sa kitab na sijjin ng tawag. Tapos ang mananampalataya, ano yung kitab niya? Wa ma adraka sin kitabun markum, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga sila naman, mabubuti, nabanggit ito, kitab niya Illiyin o Illiyun. So pagdating ito sa sura na ito na ang ibibigay yung kitab nila. Okay? Sa sura Infitar, pagsusulat, record, kiraman katibin. Pag Suratul Mutaffifin, binanggit yung kitab, pinagsusulatan, talaan. Pagdating dito sa sura na ito, ibibigay ang kitab. Nakita niyo yung connection ng mga sura?
Pero kasi nagsimula kasi siya dito sa baba. Hindi tayo galing sa taas, no? Kaya inano ko lang para maano natin yung... Dito, magbibigay. Ibibigay ang kitab. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Paamma man utiya kitabahu biyamini." Kapag sabi niya ay isusula, ay bibigay ang kanyang kitab sa kanan kamay. So ang tanong, kailan sisimulan? Kailan sisimulan ang pagsusulat sa tao? Siyempre, sabi ng mga ulama natin, magsisimula ang pagsusulat sa oras na tayo ay nasa tamang gulang. Dito na isusulat. Kasi yung mga hindi pa sa tamang gulang, yung mga kasalanan nila, ay hindi pa naman sinusulat. Kung mayroon mang kabutihan, sabi nila, mapunta sa magulang. Magulang. Ibig sabihin, dahil yung magulang, siya yung nag-alaga, siya yung nagtarbiya, nagdisiplina sa bata. Alam mo, mga ganito, siya tamang gulang na. Kapag hindi pa siya tamang gulang yan, ano mang napag-ano mo sa sala, ay mapunta sa magulang. Dahil ay dinisiplina niya ang kanyang anak sa gawaing mabuti. Pero kung umabot na sa tamang gulang, doon na. May sarili na siya. May sarili na siyang talaan. Doon na magsisimula. Kung may mabuti, sabi ng mga, kung may masama, nakasulat na. Wala na. Doon nakasulat na yung ano. So, dalawa lang. Dalawa lang ang ano natin, mabuti at masama. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam natin, "Fa'amma man utiya kitabahu biyamini." Kapag sabi niya, "Oy, maano kayo? Sumandal kayo para hindi kayo mahirapan dyan." Ayan, galing. Senior. Huwag lang sa Friday. Kasi kapag dyan ka sa Friday, pag nakatulog ka dyan, sira yung ablusyon mo. Kahit ano. Kasi mga ulama, di ba yung sabi na yung maikli ng tulog, nakakasira ng ablusyon. So, ang mga ulama, hindi yung usapan yung maikli ang tulog. Tinitingnan na paano ka natulog. Kasi kapag natutulog tayo, hindi natin alam kung gaano katagal. Minsan, akala natin 1 minuto, may 1 oras pala. Di ba? Kaya ang tinitingnan dito, hindi yung gaano ka katagal. Tinitingnan kung paano ka natulog. Kung ang tulog mo yung nakaganyan, talaga hindi ka nakakatulog ng matagal ito, yung nakaupo, yung walang nakasandal ganyan, yung mga ganyan, hindi ka makatulog ng matagal yan. Once na naganyan yung ulo mo, gising ka. Tama? Pero yung ganon, nakaganyan, talaga mahabang tulog yan. Yan nakakasira yung ablusyon. Kaya ang mga ulama ganon ang tingin nila. Hindi yung gaano katagal, kasi hindi mo alam kung gaano ka katagal na tulog. Pero yung usapan kung paano ka paano ka natulog, ano yung posisyon mo. Ganun. Balikan natin ito. Nakapunta tayo doon. Di ba, walang problema. "Fa'amma man utiya kitabahu biyamini." Kung naibigay sa kanan. So, tingnan mo ang Quran. Tingnan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gaano kahalaga ang paggamit ng kanan. Sa kabilang buhay, bilang pagbigay dakila, bilang pagtataas ng antas ng kanan, ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang libro ng kabutihan sa kanan kamay. Tingnan mo, yung gaano ito kano? Kaya nga ang hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya isa, "Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun." Gustong-gusto, sabi niya isa, gustong-gusto ng propeta, mga gawain niya nagsisimula sa kanan. Basta mabuti, kanan ang gamitin mo. Mag-abot ka kung ano mang iabot mo, kanan. Huwag yung kaliwa na yan. Kaliwa, pagbibigay galang, tataas ng antas ng kanan. Fi tana'ulihi, wa tarajjulihi, wa fi kulli sya'nihi, sabi ng hadis. Sabi niya, kahit yung magsapatos, kanan. Kahit yung magsuklay ang propeta, yung tarajjulihi, yung magpagwapo, nagsisimula sa kanan. Kaya kapag tayo magsuklay, saan natin yung kanan? Wa fi kulli sya'nihi, at sa lahat ng bagay, sabi niya isa.
Ang propeta ay gustong-gusto niya yung kanan. At sum na yung kanan, ha? May turo sa mga bata. Kanan ang gamitin. Ha? O kayong kaliwa. At bilang pagbibigay halaga sa kanan, ang kabutihan, ang kitab ng kabutihan, ibibigay sa kanan. Kapag naibigay sa kanan, dito na yung sa ibang aya, sabi niya, ha umukrao kitabiya. Ipagyabang mo na. Pwede ka na magyabang. Pero kung hindi pa na ibibigay sa iyo yung talaan mo, wala pa, natatakot ka pa kasi hindi mo alam. Hindi natin alam, kahit sino man siya sa atin. Kasi nasabi ng propeta, walang makapasok sa paraiso dahil sa kanyang gawain. So hindi mo maasahan yung gawain mo. Hindi mo mapagyabang ang gawain mo kasi hindi ito yung maging dahilan mo yung kabayaran. Hindi maging kabayaran ng paraiso, yung gawain mo, hindi siya kabayaran. Naintindihan? At kahit ikaw ay, mula nang ikaw ay pinanganak, sabi ng mga ulama, na ikaw ay gumawa ka na ng kabutihan, sumujud ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat namatay ka, yung biyaya na ibinigay ni Allah sa iyo, hindi mo mabayaran. Hindi mo mabayaran. Yung panhingin, yung pandinig, yung kalusugan. Ha? Kahit gumawa ka ng kabutihan mula nang ikaw ay pinanganak hanggat ikaw ay namatay, hindi mo mabayaran ang biyaya sa iyo. Biyaya sa iyo na. Paano kayang paraiso bayaran mo? Ha? Kaya hindi makapasok, ito yung dapat natin intindihin, ha? Hindi makapasok ang tao sa paraiso maging kabayaran ang kanyang gawaing mabuti. Pero, ang gawaing kabutihan, ito yung magiging dahilan. Naintindihan? Magkaiba yung kabayaran at yung dahilan. Ang bayad, di ba ito, pambili mo. Pero yung magiging dahilan na kaawaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang nagiging dahilan, sumunod ka. Naawa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo. So, pinapasok ka sa paraiso. Nagiging dahilan. Nagiging dahilan dahil sumunod ka. Pinapasok ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Kaya ang lahat ng tao hindi na pwede pagyabang ang kanyang gawaing mabuti kahit gaano pa siya kalakas magdasal. Kaya kung magbabasa ka ng mga sahaba radiyallahu ta'ala, natatakot sila sa sarili nila. Mayroon sa kanila, kapag sina Uthman ng kamali, yung isang sahaba kapag makadaan sa libingan, ay mapaiyak. Natatakot sa libingan nila, mag-isa lang siya. Sa kabila ng lakas ng ibada nila. Hindi sila nakakampante sa kanilang ibada. Natatakot sila. Si Umar ibn Khattab, sa oras na sinaksak siya, sabi niya, ilagay mo yung mukha ko, sabi niya kay anak niya, ilagay mo yung mukha ko, sabi niya sa lupa, nawa, sabi niya, ay maawa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Sa kabila ng lakas ng ibada nila, si Umar ibn Khattab, gaano siya makatarungan na isang pinuno, pero natatakot. Hindi sila nakampante sa kanilang gawain. Okay? Lumayo tayo. Summary ko na lang. Okay, ulitin ko. Hindi maging kabayaran ang ating nagawang kabutihan, ngunit ito ay magiging dahilan na kaawaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag naawa si Allah sa atin, yun ang dahilan makapasok tayo sa paraiso. Kasi walang makapasok sa paraiso maliban sa awa ni Allah. Sabi ng mga sahaba, kahit ikaw sabi na yan, propeta, sabi na kahit ako, sabi ng propeta Muhammad, kahit ako hindi makapasok sa paraiso dahil sa kabayaran ng aking nagawa. Pero yung propeta hindi na natutulog sa gabi, gabi-gabi nagtatahajjud. Pero sabi niya, dito kabayaran. Maliban kung maawa ang Allah sa akin. Awa. So ito, ibibigay sa kanan, na dito sabi niya, pagyabang niya na. Umukrao kitabiya. Yabang dito, pagyabang niya na. Kasi sigurado na. Doon mo na masiguro, tagumpay ka na. Doon mo na masasabi na, fakad faza fawzan azima. Yun ang tunay na tagumpay. Hindi yung nakapasa ka lang sa, uli mga board exam yan, isa sa mga dito sa mundo. Pero yung tunay tagumpay, yung makita mo na sa kanan.
Okay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Kung naibigay sa kanan, sabi ng Allah, basahin ko ng Tagalog. Sabi niya, katiyakan na tatanggap siya ng magaan na pagsusulit. So kung sa kanan ay yung paglilitis sa'yo, yung pagtatanong sa'yo, kasi tatanungin tayong lahat. Ang hindi lang tatanungin, nabanggit sa hadis, yung 70,000. 70,000 ba? Oh. Yung sabi niya, makapasok sa paraiso, walang pagsusulit. Hindi na sila dadaan sa anumang katanungan. Diretso sila sa paraiso. Yung 70,000 na yun. Diba sabi ni Yukasa, Ya Rasulullah, doa mo kung kasama ko dyan. Sabi niya, kasama ka. Sabi ng isa, ako rin. Sabi niya, naunahan ka na. Sila lang ang 70,000 na yun sinabi ng hadis na hindi makadaan sa paglilitis, sa pagsusulit. Maliban doon ay makadaan. Pero yung mga tao na bigyan ng kitab, ng libro sa kanan, sabi ng Allah, madali na. Kaya sabi ng mga ulama, ang pagsusulit o yung paglilitis, pagtatanong sa mga nabigyan ng kitab sa kanan, tinatawag na arb. Alam niyo yung arb? Ibig sabihin, ipakita na lang. Pakita lang sa'yo. Ikaw, Idemir, ikaw lang ito. Nakagawa ka ng kasalanan na ito. Sabi mo, nagawa mo ba ito? Siyempre, wala kang magawa. Nandyan yung parang CCTV yung mga ganyan. Nagawa mo ito? Wala kang, hindi ka makaano. Kitang-kita mo, nandoon ka. Parang CCTV, nagawa mo ito. Sabi mo, opo, nagawa ko. Kasalanan yan. Sabi ng Allah, pinatawad ko na ito. Lahat. Parang ipakita na lang lahat ng kasalanan mo, ganito, ganyan. Ikaw naman, upo ka ng upo kasi nandoon. Pero sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinatawad ko na ito. Ganun yung tinatawag nito, yasira. Magaan lang. Ipapakita na lang. Ipapakita na lang sa'yo. So, ganito yung paglilitis kapag sa kanan na ibigay sa'yo. Magaan. Kasi wala tayong, lahat ito, harap tayo sa Allah, lilitisin tayo ng ganun, tatanong ito sa ganito, ganyan. Lahat ito nakarecorded. Kung ang CCTV nagawa ng mga tao, tulad ng sinabi natin, bakit hindi kaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na higit pa sa CCTV na ang liwanag ng ginagawa natin? Bawat isa sa atin. So, yun ang sinabi ng Allah. Pagkatapos sabi na, wayang kalibu ila ahlihi masrura. Tapos sabi niya, at siya ay magbabalik sa kanyang pamayanan, pamilya na lubhang nagagalak. So hindi pa, kung halimbawa, tapos na yung paglilitis sa'yo, sinulit ka na, ginanon na yung pinakita na sa'yo, sabi na pinatawad ko na yung kasalanan mo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, papuntahin na siya doon sa kanyang pamilya. Ang pamilya, sabi nga, sino ba yung pamilya? Gaano ba yung kalawak yung pamilya, di ba? Pero dito sa atin, sa Pilipinas, kapag sinabing pamilya, tatay, nanay, tapos anak lang, no? Ganun ba yung pamilya? Matatawag na pamilya? Yung apo, hindi na. Hindi na ba? Hindi na pamilya yon. Yung lolo-lola, hindi na. Yung pamilya, ganun lang ba dito sa atin, sa Pilipinas? Yung definition ng pamilya? Sa Pilipinas, yun ang natin. Yung pamilya, nanay, tatay, anak, yun lang, no? Ito rin ang, first degree. Pero sabi ng mga ulama, ganun din. Ano ang dalil nila? Ano yung katibayan nila? Yung pamilya na yung nanay, tatay, tapos asawa, yung na mag-asawa at yung anak lang. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa, sinabi nila, kakita ko ng inira, sabi niya, yung pamilya yung ginamit doon. Sabi niya, ay iniwan niya yung pamilya, tapos pupunta niya yung nakita niyang apoy. Pamilya. Ang ginamit doon, pamilya. So, ang pamilya doon, kasama ni Musa, siya, asawa niya, at yung mga anak niya. So, ang katibayan ng mga ulama, ang pamilya dito, ibig sabihin, babalik siya sa pamilya. Ang pamilya tinutukoy dito. Yung ganun. Ibig sabihin, parehas sa definition ng Pilipinas. So, babalik siya doon. Gaano kasaya na
Wayang kalibu ilayhi ila ahlihi, wayang kalibu ila ahli masrura. Sayang-saya. Gano'n kaya kasaya yung makita mo yung pamilya mo? Ha? Walang kasing saya. Kaya sabi nga, masrura. Ang ginamit dito, nagagalak. Ang masrura, ang ibig sabihin, masaya. Masayang masaya siya. Babalik siya sa kanyang pamilya. Pagkatapos sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Ngayon, ngunit sabi niya, ang mga tao naman, ibibigay ang kanyang libro sa likod. Basahin ko yung Tagalog na to. Sabi dito, datapwat siya ay bibigyan sa kanyang talaan, sa kanyang likuran. Ang ayang, ang Quran, mayroon sinasabi sa kaliwa. Di ba? Mayroon naman dito sa sura na ito, sinabi sa likuran. So, ang mga ulama, nagpaliwanag dito. Wala nang problema yung sa kanan. Kasi yung sa kanan, yun ang mga mabubuti. Pero dito sa kaliwa, mayroon sinabi sa kaliwa, mayroon sinabi sa likuran. Di ba? May ibang sura kaliwa, no? Pero dito sa likuran. So, sabi nila, ang kaliwa, sila yung mga tao makasalanan. Pero yung makasalanan lang, yung makasalanan na, pero sila ay Muslim. Muslim lang makasalanan. Ibig sabihin, may pag-asa sila, makapasok pa rin sa paraiso. Yung mga makasalanan dito sa kaliwa ibibigay. Pero sabi na yung mga wala nang pag-asa, makapasok sa paraiso, yung talagang impyerno na magpakailan, malimbawa yung mga hindi Muslim, sila yung mga sa likuran. Yung ibibigay sa likuran. Paano ibibigay sila sa kalikuran? Alam ninyo, ang mangyayari sa tao sa kabilang buhay, mayroong nakalak, ito yung liig. Tapos mayroong nakaaglalan, yung bagit sa Surah Yasin. Yung ano natin, nakaganon yan. Hindi ka makagalaw. Kaya yung mata mo, hindi ka makaganyan. Yung mga tao na impyerno. Sa kabilang buhay, ganon sila. May nilalak nito sa kanila. Mayroon yung naka-agral, yung parang bakal na matindi dito. Tapos nakalak yung ano nila. Hindi sila makaganyan. Nakaganyan lang yung mata nila. Tapos yung kamay lang kaliwa, ipalagay sa kaliwa, ay sa likuran. Tapos doon ibibigay yung kitab nila. Sabi ng mga iba, yung mga munapik daw yung ganitong sitwasyon. Mga munapik, di ba? Yung pinakamatinding parusa kasi sa kabilang buhay, yung mga munapik. Di ba pag kunwari, sila yung pinakamatinding parusa. Mas matindi sa mga hindi mananampalataya. Kaya sinabi na, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Ang mga munafik, sabi ng Allah subhanahu, yung munafik dito, yung itikadi. Kasi dalawang klaseng munafik. Munafik amali at itikadi. Munafik yung amali, yung sa gawa lang, yung mga sinungaling, munafik yan. Di ba pagkatiwalaan, munafik yan. Hindi mapagkatiwala pa yun, yung sinabi sa kapag sabi nagsalita, di totoo. Mga munafik amali yung tawag dito, hindi makalabas ka sa Islam. Ang itikadi, sila yung pinakamatinding parusa, yung mga sa puso nila. Kunwari, papasok sa masjid, dito magsala, talaga naman yung puso na hindi naniniwala sa Islam. Yun, yung mga traidor ba? Ito yung nakakatakot. Hindi mo alam, ang mga munafik sa panahon ni Propeta mo, malakas magsala. Pero mga traidor pala yung mga munafik. Sabi ng mga ulama, ito sila yung nakalak yung kamay na sa kaliwa, doon ibibigay yung kitab nila. Pero yung makasalanan, yung sa kaliwa, ito sa likod kasi. Sa kaliwa, patapos sa likod. So ano pa man yun ang binanggit ng Quran? Yun ang paliwanag ng mga ulama. Tapos sabi ng Allah, fasawfa yad'u subura. Ano yung Tagalog dito pa sa pwede? Sabi na walang pagsala, siya ay tatangis. Tatangis ng malakas tungo sa kanyang pagkawasat. Tangis yung ginagamit nila, no? Tatangis. Sa tausog kasi tangis. Yung iyak sa tausog,
tangis. Kaya dito ko, ay, Tagalog pala yung tangis. Kasi sa Tausug, ang tangis, yung iyak, tangis ang tawag sa amin. Ngayon pala, nalaman ko dahil sa mga Tagalog, ay, tuhan, ay, Tagalog pala, Pilipino pala yung salitang tangis. Pero malalim at ano, kasi yung ginagamit natin, iyak. No? No, yung isang ano, no. Yun yung salitang tangis. So, paliwanag natin yung kasi Quran ito. Ang ano sa kasi kay ano ito, parang yung malapit lang kahulugan. So dito, yan usubura. Alam niya, paano yung reaction ng tao na alam mo na sa kasawian ka na. Sisigaw ka ng parang kung sa maranong ay dudu, parang iiyak ka na ng yung alam mo na sa ano ka na, alam na imperno ka na, paano? Paano ang reaksyon ng tao na imperno ka na? Kasi yung tao mabigyan sa kanan, paano ang reaksyon? Magyabang na siya. Ikaw, kitab, basahin nyo sabi ng kitab ko. Ang ganda sabi na mabuti yung ginawa ko. Na paano naman yung reaksyon ng tao na imperno alam niya na? Yung parang, di mo na ma-spill yung mukha. Tulad halimbawa sabi niya ay, hahatulan ka na ng kamatayan. Dahil napatunayan na nagkasala ka, bibitayin ka na. Paano kaya yung reaksyon ng tao naman? Ito hindi. Imperno ka na magpakailanman. Paano ang reaksyon? Kaya nga, hindi mo na iiyak lahat na gagawin na yung pagsisisi. Wala na. Yung kung ano na ang gawin niya sa sarili niya. Ganun na may, yun ang sinasabi, wayadu subura. Kayo na yung mag-isip paano yung reaksyon ng tao na ganun yun ang ibig sabihin dito. Paano ang reaksyon ng tao na alam niya na imperno na siya. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pasap, wayasla sa ira. Tapos at siya ay papasok sa nag-aalimpuyong apoy. Alimpuyong apoy. Ang mga term naglalagablab na apoy, no? Parang ganun, no? Pero ito, nag-aalimpuyong apoy upang lasapin upang lasapin ang lagablab nito. Lagablab ito yung parang alam ko, pero yung alumpuyong na ito, di ko masyado, no? So, itatapon siya sa imperno para naglalagablab na imperno para siya ay malasap niya ang sakit, ang kaparusahan. Kasi dun sa imperno, tulad ng mga ibang aya, masusunog yung katawan niya, tapos babalik lang. Hindi siya mamamatay. Kung malaya mutu fiha, wala yahya. Hindi ka naman mamamatay, hindi ka rin buhay. Kasi, alam mo, kung ang tao na, halimbawa, sa loob ka ng imperno, nasusunog ka, lahat ng kahirapan, masasabi mo buhay ka? Yung lahat ang lakas ng degree ng apoy. Walang apoy dito sa times 70 kasi parang isang degree lang ata yung nandito sa mundo. Yung apoy dito sa mundo. Parang isang degree lang, 70 degree pa yan, times mo ng 70 degree. Ang lakas ng apoy. Yun ang sinusunog ka. Masasabi mo buhay ka? Kaya sabi ng Quran, la yamutu fiya wa la yahya. Hindi ka naman buhay at hindi ka rin magpatay. Hindi ka naman buhay dahil naghihirap ka. Hindi ka naman patay kasi hindi ka mamamatay. Malasap na lasap talaga yung sakit. Tapos, masunog yung katawan mo, babalik. Masusunog, malasap mo, babalik yung katawan mo. Ganun na lang. Ganun yung, sabi ng Allah, innahu kana fi ahlihi masrura. Ngayon, kapag sa impyerno ng isang tao, maalala niya yung buhay niya sa mundo. Sabi ng Quran, sabi dito, katotohanan siya ay noon ay namumuhay sa kanyang pamayanan, pamilya, na lubhang nagagalak at walang pangamba. Ibig sabihin, nung siya ay pinaparusahan na, ganun katindi na yung parusa, sa impyerno, yung pagkain niya, problema, masusunog yung katawan, maalala niya yung buhay niya sa mundo.
Sabi niya, ang sarap ng buhay ko. Pahiga-higa ako kumakain ng pag ganito, ganyan. Ay, alam niya lahat. Sabi niya, luxury car ko galing sa, dahil naging DPWH ako, nagkaroon ako ng maraming luxury car. Maalala niya yun. Ay, yung, naalala niya yung DPWH? Napasok siya sa DPWH, ng dami ng 20 na luxury car, di ba? O, maalala niya. Hindi lang kung halimbawa, ano mang mayroon siya, ang sarap ng buhay niya, kung kailan ang aircon, yung nag-aircon ako, kung kunting init niyan yung aircon, kunting tawag ko na niya. Maalala niya yun. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana fi ahli masura. Walang kasing sarap nang nabubuhay ako. Prutas na lamig, kapag nauwa malamig na juice, soft drinks, maalala na lahat. Pero gano'n na yun, wala na. Doon na siya sa innahu kana fi ahli masura. Nung ako sabi nabubuhay, lahat ng anumang gusto kong kainin, makain ko. Spaghetti. Saan ako kakain sa McDo, sa Jollibee, sa Shakers. Ayaw nga pagkain ng mga masasarap diyan. Magkape ako sa Starbucks, nagagawa ko. Maalala niya yun. Yung bilang nilang pagsisisi. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innahu dhanna alay yahur. Inisip niya kasi, akala niya hindi siya babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil minsan kasi dahil na sa sarap ng buhay, ito minsan nakakalimot ang tao sa kanyang Panginoon. Dahil yung mga, di ba, yung sarap ng buhay, akala mo hindi ka na mamamatay. Maano ka doon sa, di ba yung may mga ganyan? Dahil sa sarap ng buhay na ibinigay, parang, tawag doon? Makalimot ka. Ha? Makalimutan mo na mayroon pala kabilang buhay. Mamamatay ka pala. Ayun. Makalimutan mo yun. So ito yung nangyayari. Pagkatapos, malapit na tanong. Malayo-layo pa. Mahaba pa ito. Balain na rabbahu kana bihi basira. Hindi niya dahil sa sarap ng buhay niya, hindi niya inakala na mamamatay siya. Nakalimutan niya. Dahil kapag nagkasakit siya, nandiyan yung mga ilang special na doktor na doon sa kanya. Wala naman kwan. Hindi niya alam. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala, sabi ng Allah, hindi. Hindi babalik siya. Ikala hindi siya babalik sa Allah subhanahu. Sabi ng Allah, nabasahin ko naman yung Tagalog niya. Datapwat ang kanyang Panginoon ay lagi nang nagmamasid sa kanya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa ginagawa niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagmamasid, nakikita siya. Kahit anong gawin niya, nakikita siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kita-kita tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit sabi na, banggit sa hadis, kahit yung langgam itim, nandoon sa madilim, nandoon batong itim, alam niya Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit yung nasa ilalim ng lupa na yan, nasa ilalim na yan, alam niya Allah subhanahu wa ta'ala. Paano kayo nandito pa sa ibabaw? Kahit yung mga dahon na hulog, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung adan ng ano? Ibisan natin. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang sinasabi. Fala uqsimu bisyafaq. Bisyafaq. Patay mo muna sandali. Tapusin lang natin ito. Bilis-bilisan na natin kasi mahaba kasi mga sura na ito, no? Sabi ng Allah, sumumpang Allah subhanahu wa ta'ala, sapak. Ang sapak, ibig sabihin ng sapak, hindi yung sapak. Ang sapak, ibig sabihin yung, alam niya yung Maghrib, papasok yung Maghrib, may liwanag yan. Hanggat mawala yan. Yan ang tinatawag sapak. Sapak. Palawak si Mabis. Sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na yan. Sa yung pag lumubog ang araw, mayroon pang liwanag, yan ang sapak. Pagkatapos sabi ng wallayli wa ma wasak. At sumumpa din ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kapag dumilim na. Di ba? Takip sili mo yung mawala yung liwanag. Pag dumilim, yun ang gabi na. Yun ang oras ng isa. Hanggat sabi niya na masakop na yung mundong ito. Yun ang ibig sabihin na wallayli wa ma wasak. Wal kamari idat tasak. Ang kamari ito yung buwan. Sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala yung buwan, yung alam niyo yung full moon. Kapag ay, di ba, kapag yung liwanag,
masakop niya yung mundong ito. Sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala dito. Tapos ano ang gusto niyang sabihin? Kaya magsumumpa, mayroon yun yung ibig sabihin. Ano? Sabi niya, latarakabun na tabakan ang tabak. Sabi niya, tunay na kayo ay nagdi-develop kayo. Tabakan ang tabak. Sabi ng mga ulama, ang tabakan ang tabak, ito yung tao. Ang tao yung tutunukoy dito. Paano yung nagdi-develop kayo? Okay, galing kayo sa similya. Tapos ano mangyari? Maging dugo. Tapos maging dugo, magkaroon ng laman, magkaroon ng buto ng kuha, magkaroon ng kaluluwa. Hanggat lumabas kayo. Lumabas kayo, unti-unti nagdi-develop din kayo. Maging bata, maging ganito, maging binata. Tapos maghanap ng, maging mag-asawa. Tapos yung ma-full yung lakas natin. Ang ano pala, ito, di ba makasubra-subra tayo konti, no? Okay lang? So, para ano natin, para marotin yung latar ka ng tabak ng tabak. Ang buhay natin, mula pagkabata, pataas yung lakas natin. Di ba? Di ba? Mahina yung bata. Tapos palakas. Ang pinakamalakas natin, 40. Pag dumating ang tao sa 40, simula na pababa. Ganun yung ano. Nabanggit sa Quran, at tayo dabalaka sa 40 na sana, kala Rabbi auzi'ni, anaskura ni'matakal lat yanamta alay. Kaya kapag umabot ka sa 40, sabi ng mga ulama, i-renew mo ang papasalamat mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yung 40 na edad natin, pag umabot ka na sa 40, yun na yung hangganan ng lakas mo. Mula sa 40 na yan, pababa ka na. Pahina na yung lakas mo. Kaya sino ang sobra sa 40 dito, maramdaman na ninyo. Kasi yan ang likas sa atin. Kaya 40 ka na, kayo di mo magsisimula ng mga masasakit, sabi nila. Dati yung pabango mo yung mga spray, kapag yung picasin oil na yung ano. Ito, totoo ito. Kasi ang Quran, hindi mo mapasinungalingan kasi ito yung sinabi ng Quran. So yun, ito yung sinabi, tabakan ng tabak. Pagdating sa 40 pababa, yun sabi ng ibig sabihin. Develop kayo. So ano ang kinalaman sa pagsusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala doon? Sabi niya, una, yung dilim, yung gabi, magsisimula sa takip silim. Di ba? Pagkatapos, maggabi. Di ba? Ibig sabihin, parang ganun din tayo. Tulad sa gabi, magsimula sa paunti-unti yung pagdidilim. Tapos maging madilim. Tapos, yung gabi, ay pasimula na naman, paliwanag. Warang din tayo, nakita mo yung connection ng sumpat sa kayong patutuhanan. Yung kayo naman, papunta sa 40, tapos, pababa. Ang gabi, magsimula sa, unti-unting dilim, maging madilim, paghating gabi, pabalik naman paliwanag. Nakuha yung kwan. Tapos ano naman ang kinalaman ng buwan? Ang buwan naman ganun din. Unang buwan, maliit. Palaki. Pag nag-full moon, pabalik ng paliit. Nakita? Kaya yun ang ano dito, yung connection ng gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala patunayan. Para mapagmuni-muni na kayo, ganun kayo. Sobra natin yung ano natin, bilisan natin na. Pamalahum la yu'minun, hindi sila naniniwala. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. At kung binabasa ang Quran, hindi sila nagsusujud. Balil ladina kafaru yukadzibun. Bagkus sila ay hindi naniniwala at pinasinungalingan pa nila. Wallahu a'lamu bima yu'un. Si Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, higit nakakabatid lahat ng kanilang ikinukubli sa kanilang puso, mabuti man o masama. Si Allah subhanahu wa ta'ala nakakalam kung ano yung sa puso natin. Tapos sabi niya, pabashirhum bi'adabin alim, bigyan mo sila ng balita, ang mga hindi sumusunod, hindi naniniwala sa Allah, ng parusa na napakatindi. Ilalladhina amanu wa amilus salihati, lahum ajrun ghairu mamnun. Ang hindi lang mapapurusahan, in-accept ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga silang may tamang pananampalataya, gumagawa ng kabutihan, lahum ajrun ghairu mamnun,
mapasa kanila ang gantimpala na walang hangganan. Mapasa kanila ang gantimpala magpakailanman. So yun, kasi hindi natin pwede pahabain pa, baka lumamig yung kari-kari doon, no? O, hanggang dito na, wala nang tanong. Kasi sumubra tayo kanina pa nagatan. Patayin mo na eh. Oh.